Maring itinanggi ni Senator Laila de Lima ang mga bintang ni Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng pagiging protector umano niya ng drug lord sa Bilibid at pagtanggap ng drug money para sa kanyang senatorial campaign. Aminado naman si de Lima na may kaunting katotohanan sa sinabi ni Duterte pero hindi niya ididetalye kung alin sa mga sinabi ng Pangulo ang totoo. Natunto naman ng GMA News sa mga di umano'y bahay ng driver ni de Lima na si Ronnie Dayan sa Orbiz Tondo, Pangasinan. Pero taliwas sa mga napapaulat, iginiit ng nagpakilalang kaanak ni Dayan na hindi galing sa droga ang pinagpatayo ng bahay. May report si Tina Panganiban Perez. Maliban sa tahol ng mga aso, tahimik sa bahay ni Ronnie Palisok Dayan ang sinasabing driver ni Senator Laila de Lima. Kinumpirma ng kapitbahay na nagpakilalang tiyuhin ni Dayan na doon nga raw sa bungalow na kulay orange siya nakatira. Yung orange po, yun yung bahay nila. Yun ang pinagawa niya na alam ko. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang puting bahay na lumabas sa mga ulat na di umano'y kay Dayan daw. Pero ayon kay Lumibaw, hindi kay Dayan kundi sa kapatid niyang si Elmita Dayan Toreta ang bahay. Pero ito, baski tingnan niyo mabuti yan, pangalan ng kapatid niya. Dahil engineer yung asawa ni Tulita, ate niya. Gano'n na po sila katagal dyan nakatira? Matagal-tagal na eh. Ilang taon na po? Mga 4 na taon na siguro. Sa record ng Municipal Assessor's Office, kay Toreta nga nakapangalan ang puting bahay sa Barangay Galarin, Orbiz Tondo, Pangasinan. Kanina natanong si Senator Laila de Lima kung ang puting bahay raw ba ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na di umano'y iniregalo ni de Lima sa kanyang boyfriend gamit ang pera mula sa droga. Pero sabi ni de Lima, Yung house, ma'am, this is the press one. sabi ng tiyuhin ni Dayan, ang orange na bahay naman hindi pa raw napapartisyon ng lote na pag-aari rin daw ng pamilya ni Dayan. Ang bahay na puti naman, 20 taon na raw pero bagong repair ngayon. Ang akusasyon ni Pangulong Duterte, karelasyon umano ni de Lima ang kanyang driver at yun daw ang kumukolekta ng pera para kay de Lima mula sa droga sa Bilibid. Pero ayon kay Mang Alfredo, malinis na pera ang pinagpatayo ng bahay. Hindi po galing sa masama. Hindi yan. Dahil magkakapatid yan, may kwan sila. May kapatid na pulis, may kapatid na principal, may bayaw na engineer. Nagtutulungan sila. Sabi pa ni Lumibaw, maayos naman daw ang pagsasama ni Dayan at ng kanyang misis. Tahimik naman po yung pagsasama ni Ronnie at saka ng misis niya. Oo, tahimik. Wala naman po silang Away. problema. Wala. Kapit-bahay ko sila. Noong taong 2014, nasampahan ng reklamong grave threat at illegal discharge of firearms si Dayan matapos magwala umano sa house blessing ng isang kamag-anak. Nakainom daw noon si Dayan at nagpaputok pa ng baril. Kalaunan na dismiss din ang mga reklamo laban kay Dayan. Kanina tahasang itinanggi ni de Lima ang akusasyong protektor di umano siya ng drug lord sa Bilibid. Hindi pa rin daw siya tumanggap ng drug money para sa kanyang senatorial campaign. The insinuations na protector ako, cuddler ako ng drug lords or drug convicts dahil nakikinabang ako. Either I'm in their payroll, sabi nila, or nag-contribute sila sa campaign funds ko. Ilang beses ko na po yan dinenay. So I'm denying it again. That's an absolute lie. That's completely false. I will never do that because I've never betrayed my oath as a public servant, and I don't intend to ever betray my oath as a public servant, lalo na may mandato ako ngayon sa taong bayan. Bagamat itinanggi ni de Lima ang akusasyon tungkol sa droga, aminado siyang may kaunting katotohanan sa sinabi ni Duterte. Pero hindi dinetalye ni de Lima kung alin sa mga sinabi ng Pangulo ang totoo. May konting totoo dyan, pero karamihan ho dyan, exaggerations, distortions, and lies. And foremost of the lies, itong sinasabi na may nangungulekta para sa akin sa Bilibid. That is an absolute lie. I don't want to be publicly engaging na paisa-isa ko na mga i-explain yan. Tina Panganiban Perez, GMA News.